All right, thank you so much, Sir Roy. Galatians chapter 6, verse 2, please. Galatians chapter number 6, and let's read verse number 2. Okay, members, pakishare po yung mga Bible ninyo sa ilan nating mga bisita. If ever wala silang dalang Bible, atin pong i-share. Chapter 6, verse number 2. Okay, andyan po sa ating screen, but basahin pa rin natin, no? Ang verse po, mga kapatid. Galatians chapter number 6, verse 2. Okay, let's read all together. Ready? Read. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. One more time, please. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Amen. Let's pray. Our great, eternal, and loving God, we thank you this morning for the great privilege and opportunity that, Lord, we can worship. We can, Lord, study your word this morning. Thank you for the good health. Thank you for your goodness to us, allowing us, Lord, na magawa namin ang aming mga trabaho throughout the week. And this morning, thank you, dear Father, na hindi namin nakalimutan na ang araw na ito ay araw ng Diyos. Araw na kung saan dapat naming ilaan para sa inyo. Hindi ito araw na maghanap buhay kami sapagkat Monday to Saturday, yun yung araw na para sa amin. And this time, this is the moment na pakainin namin ng pagkaing espiritual ang aming kaluluwa. Sabi niyo po, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. If essential food, physical food is essential for physical bodies, the same thing, Lord, ang spiritual food, which is the Word of God, ay essential sa aming spiritual para masustain namin ito. Kaya thank you, Lord, na ngayong umaga ay makapakinig kami. It's my prayer na sana po ang iyong salita maging blessing sa aming lahat. And sana ma-fulfill namin ang law, ma-fulfill namin ang iyong instruction that we should bear one another's burden. Sana, Panginoon, bawat isa sa amin maging burden bearer kami sa aming mga kapatiran and sa body of Christ. This I pray as we go on, be with us. In Christ's name, amen and amen. Thank you so much, and please be seated. Okay? Nais ko rin pulong acknowledge pala natin ang ating ibang mga bisita, no? Of course, ang iba sa kanila, regular na, but pasalamatan. Of course, Brother Richard Coros, andyan po, husband ni Sister Mary Ann, amen? Salamat sa Panginoon, nakauwi, nakabakasyon sandali, nakasamang family. At i-pray natin ang kanyang pagbalik this week, no, sa Zamboanga pa. Malayo itong kanyang area sa pagtrabaho, no? Pray natin Brother Richard and his family. Of course, no, anak Sister Nining, sulit, andyan si Jeric, sulit, amen. Praise God, no? Brother Mark Pahanoy, ating regular na, pang 3 Sunday niya na ngayon, andyan din po. And of course, pang second time, anak ni Nanay Linda Macapagal. Thank the Lord. Nabisitahan namin last Thursday night and gi-invite natin, and thank the Lord na talagang God is good. Kasama natin siya ngayon, Brother Michael Macapagal. Amen. Praise the Lord. I-pray natin ang kanyang kuya. Ang kanyang kuya, isa sa mga baker sa Pansaymada. Diyan sa tawag diyan, no? Malapit sa Jollibee. Sana i-pray natin kasi ang kanya, ga-duty pa rin siya Sunday morning. Gusto niya sanang mag-church, kaso lang may duty. Sabi ko, may hapon. Pwede pa hapon, may alas 4. Sige, Pastor, sikapin ko po na kahit sa hapon makahabol ako. So, i-pray natin ang kanyang kapatid, Brother GR. Amen? Alam ko po na walang ibang hangad ang isang nanay kundi makita ang kanyang mga anak, maging kasama niya, no, sa pag-church po. Please pray, Brother Michael at ang kanyang mga anak, mga kapatid. Okay, now let's proceed sa ating lesson. This morning, like I said, we are having a serious study about one another principle. And we talk a lot about this principle. We talk about admonishing one another. What else? Okay, we talk about forbearing one another, tender-hearted one another, forgiving one another. Ano pa? Okay, and last Sunday,
Our topic is all about esteeming one another. This is all one another principle. And this morning, another topic that we're going to discuss is bear ye one another's burden. At mabasa po natin sa ating text, Galatians chapter 6, verse number 2. The Bible says, alright, chapter 6, verse 2, bear ye one another's burden? No. Burdens. Amen? Burdens, plural. Okay? And, sabi ng Bible, so fulfill the law of Christ. So this is God's instruction to every believer that we need to bear ye one another's burden. Alright. Now, that's our text. Okay. Now, burdens are reality in a fallen world. Alam niyo kapatid, ang burden talagang real po yan. Amen? Totoo talaga. At no one is exempted. Lahat tayo ay merong mga burden. Okay? Iba-iba man na burden, but the fact is, lahat tayo may burden. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 16, verse 33, these things I have spoken unto you, that in me, what? Alright? Ye might have peace. In the world, ye shall have what? Tribulation. At yung word tribulation, that speaks about burden. May mga kabigatan tayong dinadala. Bawat isa po sa atin. Kahit sabihin natin, kahit yung mga mayayamang tao, meron pa rin yung burden, nakala mo wala, meron din yan. Di lang natin alam at anong paraan, but the reality is lahat tayo merong mga tribulation, meron tayong mga burden na dinadala. But the good thing, sabi ni Jesus, but be of good cheer, I have overcome the world. So siya mismo nagkaroon ng burden, siya mismo nakaranas ng burden, but thankfully, he was able to manage na overcome niya po yung burden. Kaya kung si Jesus Christ na-overcome niya yung burden, tayo din po, binigyan niya ng power na ma-overcome din po natin yung burden na ating hinaharap. Amen? Alright. Now, okay, we are not self-sufficient. Baga, hindi tayo self-reliant. Hindi tayo strong enough na makayanan natin o kaya nating pasanin yung burden. That's why kailangan natin ng somebody. Kasi we are not self-sufficient. Kaya kung self-sufficient tayo, ibig sabihin may lakas ka na, pag sinabing self-sufficient, kaya mo, di na kailangan magsabi si Lord, bear ye one another's burden. But, hindi tayo, we are not self-sufficient. Kaya kailangan natin ng bawat isa. Magtulungan tayo bawat isa. Amen? Because we are not self-sufficient. Alright. Anong sabi ng Book of Psalm? 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Saan natin i-cast ang ating burden? Kay Lord, amen? Hindi kay Tulfo. Minsan ang tao, doon sa tao umaasa, doon sa tao lumalapit. Ano mang problema mo ngayon, ano mang problema ko ngayon, the best thing gawin natin, cast thy burden upon the Lord. Who said this? King David. Hari na po siya. Malaki na yung kingdom niya. May power siya, may authority siya. Pero na-realize ni David na kung may problema siya, may kabigatan siya, mas mainam pa rin sa Diyos niya ilaan. Mas mainam pa rin kay Lord niya ilagak. Mas mainam pa rin, the best way kay Lord niya ilapit. Kaya kung si David na hari, lumapit sa Panginoon, nagsusumamo sa Panginoon Diyos, sino ka, sino ako na hindi lumapit kay Lord? Amen. Cast thy burden upon the Lord, and what's the promise? And He shall sustain thee. So ang pag-sustain sa atin, ang pagbigay ng strength para makasurvive tayo ng gagaling kay Lord. Amen? Kaya doon tayo lalapit sa Kanya, doon tayo magsusumamo sa Kanya. Ang tao, yes, pwedeng may tulong, pero limitado lang. Pero ang Panginoong Diyos, unlimited. Yung Kanyang pwedeng itulong sa'yo. Kaya niya ang hindi makaya at mapunan ng tao. Kaya mas mainam, anumang burden mo ngayon, kapatid, it's better to cast in the Lord. Amen. Because, anong sabi niya? He shall never suffer the righteous to be moved.
Yung pang hindi niya i-allow na talagang parang mapiga ka na, parang mahugiging hopeless ka na. Hindi po. Hindi yan kalooban ng Diyos na magiging hopeless tayo. Siya po yung ating pag-asa. Okay? Kaya doon tayo lalapit sa kanyang mga kapatid. Now take note, another thing we can learn, even Moses testified to God, he needs help. Sino si Moses? Great leader of Israel. Great leader of Israel. Nakatanggap siya ng great training sa Egypt. Sa panahon na yon, napaka-advanced na po yung Egypt. In terms of mathematics, in terms of architecture, in terms of education. That time, kasi doon siya. Naging adopted son siya ng Pharaoh's daughter. Advanced yung training niya. Pero look what happened. Dumating yung moment, nung doon na siya mga kapatid sa wilderness. Anong sabi ni Moses? Numbers 11:11. And Moses said unto the Lord. Mabasa niyo pa? Kaya niyong basahin pa? Anong sinabi niya? Wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight? That thou layest the burden of all these people upon me. So dito po mga kapatid, nabigatan na si David. Talagang napakabigat yung presyo na nakaatang sa kanyang balikat. Kasi ang dami po niyang dinadalang mga tao. Tapos itong mga tao, from time to time, nagrereklamo sila sa pagkain, nagrereklamo about sa tubig, nagrereklamo kung ano-ano na lang. Imagine mo, milyon po yung dinadala ni Moses ng mga tao. Milyones po, hindi po mga kapatid na ilang daan lang po, milyon. Approximately 2 million people kasama yung mga anak. Imaginein mo, pag nag-iyak pa lang yan, 1,000 umiyak, nako. Wala na, grabe na, parang maano na yun si Moses. Lahat humihingi ng pagkain. Lahat nagrereklamo. Kaya nabibigatan siya. Anong sabi ni Moses? Verse 14. At sabi niya, I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. So makita mo po yung pressure kay Moses. Kung ikaw lang, Brad, meron kang 10 anak, napakasakit sa ulo, napakabigat. Hello? Ano pa yung milyon? Tapos reklamador pa? Sabihin na lang natin, huwag lang sila magreklamo, yung pag-manage pa lang. Paano pagpila nila magkain? Paano yung CR nila? Paano yung paliligo nila? At this time, nasa wilderness po sila. Wala pa sa promised land. Papunta pa lang sila sa promised land. Wala silang enough supply ng tubig. Mantakin mo yan. Pag magluto pa lang, ilang tons na yung panggatong. Ilang tubig ang kailangan nila para makaluto sila. Pira pa mga kapatid, may mga hayop pa silang dala-dala. Kaya grabe yung, iwan ko kung makatulog pa ba si Moses, paano i-analyze itong mga taong ito. Kaya minsan, di natin ma-blame si Moses. Sabi niya, talagang mabigat yung dinadala ko, yung burden. I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. No wonder, hindi natin ma-blame si Moses. Nung one day, sabi ng Diyos, okay, para makainom yung mga tao, kausapin mo yung bato. Pero sa inis ni Moses, halip na kausapin niya yung bato, hinampas niya ng tungkod. At dahil po doon mga kapatid, yan po ang dahilan, the only thing na hindi po siya nakapasok sa promised land. Ang kanyang violation, yun lang, hinampas niya ng tungkod yung bato. Sabi ng Diyos, kausapin mo. Sino para bang di mainip? Mainis, mga tao ang kukulit. Moses, dinala niyo kami dito para lang mamatay. Mas mainam pa, doon na lang kami sa Egypt. Mas mainam pa sa Egypt, may mga masasarap pang pagkain doon, may mga melon, may mga leeks. Tapos, sana, mabuti pa doon, may simenteryo kung mamatay kami. Samantala dito, parang ilang, wilderness. Parang dinala nyo kami dito para mag-suicide. Indirectly, yun yung kanilang reklamo. Kaya sa tindi ng po ni Moses, mga kapatid, hindi niya napigilan yung sarili niya. Hello, amen? Burden. Moses, mga kapatid, nabigatan din po siya. Tao lang din po si Moses. The great leader of Israel. Pero mga kapatid, nakaramdam din po siya. Now, ano ang command ni Lord?
to all believers. Alright. Be ye, plural po yan, be ye, that is you and me, be ye, bear ye one another's burdens. Take note, another's burdens, possessive noun. Yung burden ng ibang tao, dalhin daw natin, magpasanan kayo ng kabigatan. Bawat isa, and so fulfill the law of Christ. Take note, bear ye one another's burden. Hindi po ito Old Testament command. This command is given to the dispensation of grace. Amen? This is written by Apostle Paul, and this is applicable in our days. Ngayon po. So, responsibility natin na magpasanan tayo ng kabigatan sa isa't isa. Bear ye one another's burden. What is that? That is command to all believers. Are you believer? Yes. Alright. So, tungkulin natin ito ngayong umaga. Na mag-bear tayo, i-bear natin ang burden ng ating kapatid. I-bear natin ang kabigatan ng ating mga kapatiran. Alright? Next, ating makita. Mismo si Jesus Christ, anong sabi niya? Alright, Christ lighten our burden. Anong sabi niya? Primarily, binanggit niya ito, sinabi niya ito, gi-address niya ito sa mga Hudyo. But by principle, kasama tayo mga kapatid. Anong sabi niya? Matthew 11. This is God's invitation, Christ's invitation. Come unto me, all ye that labor, and what? And are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and what? And my burden is light. So even si Jesus Christ, may burden siya. Pero salamat, kapatid, dahil kay Jesus Christ, pwedeng malighten, pwedeng gumaan ang ating burden. And He's inviting us to come to Him. Kung meron tayong kabigatan ngayon, all we need to do is come to the Lord. Because Christ is able to bear our burden. God is able to lighten our burden. God is able to listen your burden. Mapareduce niya. Hindi man siguro totally mawala yung burden mo. Kaya as long dito tayo sa mundo, may burden talaga. Financial burden. Sino dito walang financial burden? Kay manghulam ko. Lahat tayo, amen? Kaya nga, gahanap buhay tayo, ga-overtime pa tayo. Kung hindi lang Sunday ngayon, baka ang iba sa inyo, gahanap buhay pa rin. Kasi kailangan natin, may burden tayo. Ang dami nating gastusan, ang dami nating dapat tulungan. Okay? Ano mang burden? Ang iba, physical burden, kaya wala ngayon, may mga karamdaman. Siguro wala kang problema sa pera, pero problema ka naman sa physical mo. Di ba? Lahat tayo may mga burden. Yung iba, ang burden nila, psychological. Akala nila, hinahabol sila ng manok, kaya di makatulog. Kasi akala nila, patuka sila. Akala nila, mais sila, kaya humahabol. May mga taong ganun, di makatulog. Sabi, Brad, ano ka ba? Bakit ka, Brad? Sabi ng pastor, bakit ka? Tulog na kami ni ma'am. Bakit, pastor, kasi may humahabol. Sino ba? Pulis? Hindi, manok, pastor, tung sulog. Gano'n ba? Kasi, abi niya, pastor ba, anong daw ko? Anong patuka? Corn grits. Brad, may problema ka, Brad? May problema ka? So, gipa hospital, gitreat. After ilang months, sabi ng doktor, okay, sulat pangalan mo. Okay? Sakto. Address mo, sulat, sakto. Okay? So, sabi ng doktor, pwede na itong i-release. I-release. Kaya okay na. Ang tanong, question lahat, nasagutan niya, tama. Okay, discharge ka na. Sabi ng doktor. Tapos maya-maya, after 10 minutes, bumalik. Bumalik yung tao. Nagtakbo naman siya, duk. O, anong problema? Ang manok ba, alam niya na ba, gumaling na ko? So sabi, balik. Ang bihira. Nagtanong ko ang manok, alam na ba niya, gumaling na siya. May point mga kapatid. Lahat tayo may mga burden, amen? Ibang-ibang paraan, but thank the Lord, andiyan po siya mga kapatid, tumulong sa atin. Okay? Next, Christ bear our burden. Hebrews 9:28, so Christ was once offered to bear the sins of many.
And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin and salvation. Take note, church, tumutukoy po ito sa gospel. Salamat sa Panginoon, may somebody, and that is the Lord Jesus Christ, who bear the sins of many. That is you and me. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo po'y napawalang sala. Amen? Dahil sa kamatayan ni Kristo, hindi ka natutungo sa impyerno, sapagkat may tumubos sa iyo, may nag-bear ng kasalanan mo, ikaw dapat magdusa, ikaw dapat, kapatid, ang mag-suffer sa cross, ngunit kinuha ni Kristo, inako ni Kristo, ang para sa iyo, naging nasa Kanya. On behalf sa iyo, si Kristo na ang umako. Salamat sa Panginoon. Now, ngayon naligtas ka, katulad kay Jesus Christ, may mga tao na may mga burden, tulungan din natin sila. May mga taong di pa nila alam saan sila pag mamatay sila. Di nila assure kung saan sila, langit ba o impyerno. Kaya like Jesus Christ, kung siya ang ating burden bearer, katulad kay Christ, maging burden bearer tayo sa iba. It could be relatives mo, di pa saved, tulungan mo siya. Na ang burden niya na papuntang impyerno, sana hindi matuloy. Hello, amen? Umaga ang ating salvation, ang truth na ating na-enjoy ngayon, ang gospel na ating na-enjoy ngayon, ay gawin din po natin sa iba. We need to have a heart, mga kapatid, to bear another's burden. Alright? Kaya kung wala si Jesus Christ nag-bear ng ating kasalanan, di ka save ngayon. Walang kaligtasan, walang taong pupunta ng langit ngayon kung hindi dahil kay Jesus Christ. Kaya salamat, He was our burden bearer o sin bearer, mga kapatid. So atin po siyang tularan. And what else? Oh, not only that, Christ, okay, anong sabi pa? But as now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath, take note, abolished death, and hath brought life and immortality, light through the gospel. So because of Jesus Christ, gibear niya ang ating burden, gibear niya ang kasalanan mo, na-abolish na po. Instead, pupunta ka ng impyerno, mag-suffer ka sa impyerno for all eternity, but thank the Lord, because siya ang ating burden bearer, He abolished death. Yes, mamatay tayo physically, pwede pa tayo maka-experience any moment from now, but praise the Lord, ang ating spiritual, safety na. Because of Jesus Christ, ang ating spiritual, never na ito mapunta ng impyerno, kasi si Jesus Christ na ang naging katubusan po natin, mga kapatid. Okay? Praise God for that. Now, there are different kinds of burdens. Different kinds of burden. Number one, okay, there are burdens to be shared. Burdens to be shared. Anong klaseng burden yan? Okay, number one, the burdens of ignorance. Okay, burdens of ignorance. Anong sabi ni Hosea? Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. So very essential pala at dangerous, kapatid, both dangerous pag lack of knowledge. Kaya ang tao, pwede siyang ma-destroy. Yun ang kanyang outcome, yun ang consequences kapag ang tao, lack of knowledge, is distraction ang kanyang pupuntahan. Tingnan yung mga tao walang alam. Driver na walang alam. Anong mga traffic rules? By the way, anong meaning sa double yellow line? Lagi natin nakikita sa daan. Anong ibig sabihin pag dalawang yellow, solid line? Bawal ka mag-overtake anytime with either left or right. Tapos bawal tumawid. Pag nakakita ka ng double solid line, yellow line, di ka pwedeng mag-cross niyan. Hintayin mo maging single. Ang single naman, single line, yellow line, solid line, kasi may single, may double. Ang yellow, solid line, single yan, bawal mag-overtake anytime pero pwedeng tumawid. Yun ang kaibahan. Pero pag double, bawal tumawid, bawal mag-cross, at bawal overtake, either right or left. Pero ang mga taong walang alam, bakit nadidisgrasya? Kasi walang alam. Lack of knowledge. The same thing sa spiritual.
Ang ignorance mo, kapatid, yun ang magtuturo sa'yo or magtutulak sa'yo or magdadala sa'yo ng distraction. Okay? At the same time, prone ka ng deception. Kaya sabi ni Isaiah, my people, referring sa Israel, are destroyed for lack of knowledge. Salamat, nagkaroon tayo ng knowledge because of the Word of God. Amen? At tatay, makinig ka, bilang pastor sa tahanan mo, bilang pastor sa pamilya mo, responsibility mo na ipasa ang knowledge sa pamilya mo. Hello, amen? I believe, walang tatay na gusto niyang mapahamak ang kanyang pamilya. So, nasa atin po ang responsibility, mga kapatid, na i-educate natin ang ating mga pamilya, lalo na when it comes to spiritual aspect. Hindi ka dapat, bad, kung tatay ka, na wala pang, may anak ka na hindi pa saved, tanungin mo na, saved ka na ba? Pag di pa alam, responsibility mo, accountability mo, naturuan ang iyong anak. Huwag mo nang antayin ang pastor ang magturo. Huwag mo nang antayin, kapatid, mga teachers ang magturo sa church. Ikaw na mismo bilang leader. Hello, amen? So it is our responsibility. Alright? Huwag nating hayaan ang tao maging mangmang. No? And we as church, we as people of God, church, it is our responsibility. And we are accountable someday sa mga tao na hindi po natin nasiran ng gospel. Kaya, ano natin, no? I-share natin. Burden po natin yan. Oh? Burden. Ako, marami akong loved ones, may mga classmates ako pa, mga kapatid, na di ko pa nasira ng gospel. Kapitbahay natin, responsible tayo sa kanila. Paligid natin, responsible tayo sa kanila. Ginadaan-daanan mo lang ng mga tao na never mo silang i-invite sa church, never mo silang i-warningan about the gospel. Responsibility natin. Many times, Apostle Paul told the New Testament believers not to be, what? Ignorant. Let's read 1 Timothy 1:3. 1 Timothy, please. Let's read 1 Timothy. Anong sabi ng 1 Timothy? Look at chapter 1, verse number 13. Chapter 1, verse 13. Ang sabi niya, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, that, what? I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Ito po testimony ni Apostle Paul after his conversion. Siya po daw ay blasphemer, bago siya na-convert, bago siya na-save. Who is Paul? He is a blasphemer, he is a persecutor, and he endured, no? Nag-inflict siya, naglagay siya ng injury, kumbaga, doon po sa church na kanyang pinipersecute. He is injurious. But sabi niya, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. May mga tao ngayon, kung titingnan mo, sincere naman. Amen? Sa pagsimba nila, sincere. Sa pag-serve nila, sincere sila. But they were ignorant. They were ignorant. They were spiritually blind. Actually, mas marami pang mga non-Baptist na very sincere kung pag-usapan natin ang sincerity. O kung patungkol sa pagsimba, patungkol sa mga paglilingkod, mas talagang napakasipag nila, napakapursigido nila maglingkod sa Panginoon. Pero katulad po sila kay Paul, kasi si Paul that time, okay, he is a Judaizer. Oh? At sabi niya, I did it ignorantly. Okay? Wala siya, mangmang siya mga kapatid. Very jealous siya sa kanyang religion. Very active siya sa kanyang religion. Ginipinsahan niya ang kanyang religion. But sabi niya, all those things, I did it ignorantly. Wala siyang alam. Mangmang siya mga kapatid. Alright? Kaya, nung na-save si Paul, anong sabi ni Paul? Ano ang kanyang encouragement? 1 Thessalonians 4:13. Nung si Paul ay na-save na, atras tayo konti. Anong sabi ni Paul? Chapter 4, verse 13. Chapter 4, verse 13. But
I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that is, sorrow not, even as others which have no hope. Sinong sinabihan niya? Mga Thessalonian believers. Kasi itong Thessalonian believers, nag-worry sila kung saan napunta ang kanilang mga loved ones na namatay. Makita pa ba nila ang kanilang loved ones na namatay? Mamit pa ba nila ang kanilang loved ones na namatay? Sabi ni Paul, verse number, ating minasa, verse 13, but I would not have you to be ignorant. Hello, amen? Yun ang challenge ni Paul. Ibig sabihin, ayoko na wala kayong alam. Ayoko sana na sa inyo ay maging wala kayong knowledge. Okay? Kung sana punta ang inyong mga loved ones. Okay? Kasi ang gustong emphasize ni Paul, kaya kung nag-believe sila kay Jesus Christ, look at verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Okay? That means na huwag kayong mag-worry. Kasi yung mga tao, kung naniwala sila na si Kristo'y namatay at si Kristo'y nabuhay na magmuli, katulad kay Kristo, mabubuhay din sila muli one day. Amen? Kasi nangako si Kristo na ang sino mang mamatay na may paniniwala kay Kristo ay mabubuhay naman muli. So huwag kayong mag-worry, huwag kayo dapat maging ignorant. Yun ang gustong i-drive out ni Paul. Gustong i-point out ni Paul sa mga Thessalonian believers. And the same to us, ngayon, ayaw din ng Diyos na manatili tayong ignorant. Dapat matagal ka ng Christian, dapat marami ka ng alam, dapat familiar ka na sa Word of God. Amen? Marunong ka na mag-soul winning, marunong ka na mag-counsel, marunong ka na mag-advise, marunong ka na mag-encourage. Okay? Bakit? Kaya gusto ng Diyos na lahat tayo ay mag-grow at huwag tayong manatiling ignorant. Sabi ni Paul, at ang tao, at ano ang mag-educate sa atin? Walang iba, the Word of God. Kaya kung i-disregard mo ang Bible, wala kang basa-basa sa Bible, sige ka simba, pero walang basa-basa sa Bible, still you're ignorant. Because this is the only book that provides real wisdom and real knowledge. Pwede kang maging knowledgeable sa secular. Pwede kang magkaroon ng diploma, magkaroon ng degree, even master's degree o doctorate degree. But without this book, you are still ignorant. Amen. That's why, mga kapatid, I challenge all of us today na dapat i-push natin ang ating sarili. Hindi man tayo maging Bible scholar, pero Bible reader. At Bible student tayo. Willing tayong magpaturo sa turo po ng Biblia. Amen. Mga kapatid, sabi ni Paul, you should not be ignorant. 1 Corinthians chapter number 2. 2 Corinthians chapter 2. Again, anong sabi ni Paul? Okay? Now take note, ito po ay sinulat ni Paul nung naging save, na-save na po siya. Okay? Kasi siya din po, dumaan siya. Ginawa niya yung mga bagay na akala niya tama, pero mali pala. Kaya nung na-Christian siya, na-convert na po siya, ganun na lamang ang kanyang desire. Alright? Chapter 2, verse number 11. Chapter 2, verse 11. Alright. Verse number 11. Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So yun po mga kapatid. This verse is Paul's instruction and warning to the Corinthian believers na dapat maging studious sila. Kasi si Satan mag-take advantage sa taong walang alam. Okay? Malamangan ka talaga pag wala kang alam. Kaya, dapat tayo, i-educate natin ang ating sarili. Dapat full of knowledge tayo, mga kapatid. Kasi ang taong ignorant is prone of deception. And one of Satan's tools para ang tao, mga kapatid, ay ma-deceive? Ignorance. Sabi pa ni Martin Luther, ignoramus Christi, ignoramus scriptura, ignoramus Christi. Ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Kasi dito mo makilala si Christ. Kung wala kang knowledge sa Bible, di mo rin makilala who Christ is. Kaya ignoramus scriptura, ignoramus Christi.
Hindi pwede kapatid, pag mag-Bible reader ka, na hindi mo makilala ang Panginoong Diyos. Automatic mag-follow po yan. Oo, ma-develop ang pagkakilala mo sa Panginoong Diyos, the more you soak your mind, saturate your mind with the Word of God. Amen. Kahit di ka mag-Bible school, kahit di ka na magpunta ng seminary, kung Bible reader ka, marami ka matutunan. Amen po ba? Oo. At kung may alam ka, huwag ka makipagdebate. No? May mga pastor ngayon mahilig sa debate. Oh. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ibahagi. Huwag dapat pagtalunan. Amen? Alright. Okay? Next, the burdens of ignorance. Burdens of ignorance. Okay? Next, the burdens of sorrow. The burdens of sorrows. Mga kapatid. Okay? So dapat yung mga burden of sorrows, dapat pagtulungan natin. Okay? Example, ano po yan? These are, ano ang burdens of sorrows? Calamities, distress, and bereavement. Yun po yung mga sorrows na dapat makidalamhati tayo. Anong sabi ni Paul? 1 Corinthians 12:26. Basahin po natin, please. Makita ba? Basahin po natin, pakibasa. Sabay-sabay tayo. Ready, go. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Maliwanag na kung ang isang membro daw ng katawan ni Kristo, okay, nagsasuffer, makisuffer tayo. Kung ang isang member naman, gi-honor, inangat, tinaas, pinagpala, matutuwa tayo. So kung ano ang sitwasyon, marunong kang makibagay. Tama po ba? Sorrow with them. Rejoice with them. Honor with them. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Na makiramay tayo, makidalamhati tayo, makikisimpatiya tayo. Example, may calamities, nabahaan, kapatiran natin, tulungan natin. Baka kailangan niya ng kumot. Baka wala siyang kahit man lang isang sakong simento, matulungan natin. Na landslide, nawasak yung bahay. Kung pwede tayong maitulong, tulungan natin. That is bear another's burden. What else? Ano pa? Distress. May mga kapighatian. Ano pa? Bereavement, namatayan. Pag sinabi ni pastor, mga kapatid, meron tayong kapatid na ganito, namatayan. Sana pag nag-schedule ng funeral, dapat willing ka. Pag schedule ng libing, dapat makilibing ka rin. Hello? Buti pa yung iba, nagdadamayan. Yung iba talagang mag-absent pag merong hindi yun Kristiyano, mga kapatid. Makitaan tayo that we are bearing one another's burden. Okay? Bearing one another's burden. Sorrow with them. Suffer with them. Honor with them. And rejoice with them. Hindi ka nalulungkot yung iba, ikaw natutuwa. Tapos yung iba naman natutuwa, ikaw nalulungkot. Parang may sarili kang mundo. Ano ka ba talaga? Dapat makisabay ka. Kung may kalungkutan yung iba, makasimpatiya ka. Brad, I pray for you, Brad. Ganito. We miss you, Brad. Brad, nakikidalamhati kami. Kapatid, sis, nakikidalamhati po kami. Ganun dapat. Diyan pa ba tayo? Sorrow. Ginagawa ba yan natin, Christians? Sana gawin natin. No? Dapat kung may nakita kang members na kailangan bisitahan, bisitahan mo. Hindi ka na magpasabi kay pastor kung kaya mong gawin, bisitahan mo. Next, burdens of infirmities. Yung mga physical problem. The Lord took our infirmities. The Spirit of God helpeth our infirmities. We as believers bear the infirmities of others. Like Apostle Paul, mga kapatid. Like Jesus Christ is our example. And thank the Lord
we have the Spirit of God who help our infirmities. And there are burdens which cannot be shared. Ito, last mga kapatid. Ano ang burden na hindi pwedeng ipasa? Hindi pwedeng gawin ng ibang tao. Are you still with me? Okay. Number 1, mga kapatid. The burden, next, cannot be shared is the burden of personal duty. Ano po example dyan? Hindi pwede ang tao magsimba para sa iyo. That is your personal duty. Hindi pwede ibang tao magbasa ng Bible para sa iyo. Kung katulad, hindi pwede ang tao maligo para sa iyo. Hindi pwede ang ibang tao kumain para sa iyo. The same thing sa spiritual. Hindi pwede, pang, ikaw lang, sakupa lang ko diyan. Hindi pwede. Saan ka makakita, simba, sakop-sakop? Hindi. That is your personal duty. Kung ang maligo, di pwede ang ibang tao maligo sa iyo, the same thing. Are you with me? That is personal duty. Cannot be shared po yan. Kahit anong gawin ng members, hindi yan pwedeng isimba ka para sa, in behalf sa iyo. No. Reading the Bible is personal duty. Going to church is personal duty. Giving is personal duty. Are you with me? Personal duty. The burden of personal duty. At mga kapatid, dapat gampanan natin ang ating tungkulin. Kung lahat tayo nag-bear ng another's burden, gagaan po yung, sitwasyon. Pag hindi mo gigampanan yung personal duty mo, halimbawa, bigay ako ng example, nagkasakit si Mambik. So, ang trabaho ni Mambik napasa sa akin. So, ibig sabihin, nadoble ang trabaho ko. May trabaho ako bilang pastor, bilang tatay, tapos gayon, gisakop ko ang kanyang trabaho, ang kanyang papel na dapat trabaho niya. Ako namang laba. Ako pa magluto. Ako pa maghatid kay client doon sa eskwelahan. Sa halip na meron pa akong dapat trabahoin, ang trabaho niya, na nakatuka sa kanya, gitrabaho ko na. So, nabigatan ako. Nakuha niyo ang concept? So, ganun sa spiritual. Dapat lahat tayo, halimbawa, merong isang pasanin sitwasyon na hindi kaya ng kaibigan mo, kasama mo, tinulungan mo siya, so nakaya niya. Ang tao, mga kapatid, ang isang tao na di niya kaya, dahil nandun ka, nakaya niyong dalawa. Kasi nag-bear ka sa burden, ang bigat, na-distribute. Nakuha niyo? Kasi dalawa kayo. For example, halimbawa ito, 100 kilos o 50 kilos, kung ako lang mabigat, pero kung tatlo kami, dalawa, kaya. Kasi ba-distribute, pwede kami magtuwang. Nakuha niyo ang principle? The same sa church. Ikaw, instead na mag-encourage ka sa iba, sige ka man absent. Nakuha niyo? Imbes maka-encourage ka, na-discourage na tuloy. Kaya wa ka nag-function sa iyong role. Nakuha niyo ang principle. Kaya bear another's burden. Pareho ko sa galigaw balay, biskan dako bugat, pero damo man ang nagabuliganay. So naalsa ang balay, na-transfer ang balay, kaya na-distribute ang burden. Nakita nyo? May mga tao, ako lang tanan diri, ako tanan, ako na lang. Ako pa mahugas, ako malaba, ako nagabayad sa kurente diri, ako na lang. Di ba na lang ako, kaya ako na lang. Di ba may mga tao, ganun, puro na lang ako. Tanong, magreklamo ba to kung tanan gatulong? Bakit gareklamo siya? Kaya gisakop niya tanan. Siya tanan. Ako na lang gitao dire. Kung wala ako, ano na lang kamo? Kaya ako man lang ginasaligan niyo. Nabigatan. Nakuha niyo? The same sa church. Kung si pastor na lang tanan, maano na lang ko? Ako masong leader, ako pa tinatanan. Ako maaser. Hello, amen? Mano na lang ko. Sige pa, nauho na ko. Diba? Kaya di pwede, dapat ka bear another's burden. Magtulungan tayo, ang bigat i-distribute natin para madali, para makaya nating dalhin.
Kung lahat nagtutulungan. Pamilya, applicable yan. Simbahan, applicable yan. Any relationship, applicable ang bear another's burden. Maliwanag yan mga kapatid. That is the burden of personal duty. Kung lahat tayo ang ating personal duty, nagbibigay tayo, nagtutulungan tayo, nagkukontribute tayo, lahat nag-function. Wow. Amen? Pero kung isa lang, Brad, I tell you, napatay na lang pastor, wagid. Amen. The burden of personal duty. In other words, division of labor. Kung anong gilagay sa iyo, Brad, na kaya mong trabaho. Iba-iba man tayo ng trabaho. Iba ang usher, ibang song leader, iba-iba. Pero nag-contribute tayo para sa gawain ng Panginoon. Personal duty. Sana po gawin natin ating personal duty. Amen? Ang giving mo, kung nag-stop ka na giving, instead na marami pa yung matulungan, pero nag-stop ka man, ang burden mo, hindi na nag-function. So, nabibigatan. Ganun po yan, mga kapatid. Next, the burden of sinful character. May mga tao, kahit anong advice mo, may sarili talagang karakter. Sabihan mo na, advisean mo na, ganito, i-rebuke mo, i-correct mo, lahat na, pero wala ka nang magawa kasi talagang yun na yun siya. May tao talaga, yun ang karakter niya. Di mo na talaga mababago. Kahit anong sabi mo, anong advice mo, ganun pa rin. That is, character cannot be shared. Burden cannot be shared. Di ba may mga tao, ang karakter, ganun talaga? May nakilala kayong tao na kahit lahat na ginagawa mo, pero may personal talaga siya. Nasa kanya lang talaga. Di mo na pwede siyang mabago. Okay? That is, cannot be shared. Burden cannot be shared. Character. And then, letter C, the burden of death. Ano yan? Walang taong pwedeng mamatay para sa'yo. Pag namatay ka talaga, di ka na matulungan. Hindi pwedeng naghingalo si Dave, tulungan ko siya, ako na lang. Lord, kay bata pa, wala pa ito nakagraduate. Marami pang plano ito si Dave. Sasabihin ba, Romy, ako na lang, Dave, magsapar sa imo, kay total, senior naman ko. Para makapahulay na ko. Di pwede sa loon ni Brother Romy. That is burden of death. Lahat tayo. Alright? Makakaranas ng burden of death. Cannot be shared. Walang taong pwedeng gumawa para sa iyo. Hello, amen? These are the burdens, mga kapatid, na dapat nating i-consider. Now, let's go back to our text and then we will close. Galatians chapter number 6. Galatians chapter number 6. Okay, and we will close with this. Look at the context, mga kapatid. Sabi niya, look at verse number 1. Verse number 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Alright? So kung meron daw, sabi ni Paul, kung meron ang tao, isa sa inyo, na nahulog sa kasalanan, overtaken in a fault, ikaw daw na spiritual, sabi ni Paul, ye that are spiritual or mature, ang papel mo daw, ang role mo, is to restore. Ano ang basis sa restoration? Ano ang basis? Restore such one in the spirit of meekness. Why? Considering thyself, lest thou also be tempted. So ikaw daw nag-restore, careful ka rin. Kasi kung ano nangyari sa kasama mo, pwede din yung mangyari sa iyo. Kaya hindi tayo pwedeng mag-condemn. Kasi yung gi-condemn mo, anong nangyari sa kanya, possible din mangyari sa iyo. That's why ang ating basis, Brad, as a restoration is in the spirit of meekness. Kaya, mga kapatid, hindi pala pwede tayo. Once you are saved, you are member of the body of Christ, kung anong nangyari sa kapatid mo, meron tayong tungkulin. Meron tayong responsibilidad. Number 1, i-restore. Hindi pwede natin, sa body of Christ, hindi pwedeng, bahala na kayo dyan. Kayo na lang dyan. Hindi.
Sa body of Christ, concerned na tayo sa isa't isa. Hindi pwede, Brad, na wala tayong pakialam sa isa't isa. No. Kung ano ang welfare ng kapatid mo, kung siya may nanghina, siya may nahulog ng kasalanan, siya may lumamig, meron kang tungkulin. At sabi ng Bible, restore such one in the spirit of meekness. Amen? I close with this. Katulad ng ating katawan, Brad. Pag ang kamay mo, Brad, hindi na ito ga-function, magiging pabigat siya. Sa halip, itong kamay, ano bang function ng kamay? Meron siya. Lahat ng parte ng katawan mo may function yan. Ito, tagahawak. Ang paa, tagalakad. Ang mata, tagaguide saan ka pupunta. At higit sa lahat, ang brain, siya ang ating machine. Siya ang computer. Hindi maka-function ang kamay kung wala ang brain. Nakikita ba ang brain? Hindi. Pero napaka-importante na part ng katawan ng tao. Kapatid, lahat tayo may function. Amen? Kaya sana po, gawin natin ang ating function upang, mga kapatid, ang gawain ng Diyos ay maging magaan. So sabi ni Paul, bear ye another's burden. Okay? Hindi mo pwede, mga kapatid. Anong tanong kay Cain? After niya gipatay si Abel, where's thy brother? Anong sagot niya? Am I my brother's keeper? The answer is yes. All of us are brother's keeper. Okay? So sana mga kapatid, kung ano mang burden ng ibang kapatiran, marunong tayong mag-bear. No? Upang ang kanilang kapighatian sa halip, Brad, na lalo silang ma-discourage. Pero dahil andyan ka, makapanumbalik sila sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bear ye another's burden. That is instruction from the Lord to the body of Christ. Every head bow, every eye closed. Let us pray. Father God in heaven, thank you, Lord, this morning sa mensahe na pinaabot niyo po sa amin sa pamagitan po kay Apostle Paul na Panginoon, ginamit niyo po siya upang bigyan ng instruction ang Ephesian believers or Galatian believers that, Lord, we are not only edifying one with another, considering one another, esteeming one another, forgiving and forbearing one another. We need also, Lord, to be tender-hearted one with another. But thank you, Father, that you have instructed us today through your word, through the message, Lord, about bearing one another's burden. Na, Lord, wag naming pabayaan, wag naming tingnan ang aming kapatid na nabibigatan. Sa halip pala, makidalamhati kami. Magdalahan kami, Lord. Kung anong kabigatan ng isa, tulungan namin na maibsan ang kanyang kabigatan, ang kanyang kalungkutan. And not only, Lord, in the aspect sa spiritual, tulungan namin. Even sa material and financial, na may mga kapatiran na kulang sa lahat. Example, may na-hospital. Kahit sa simple amount, namin, Panginoon Diyos, makontribute ay malaking tulong at nakakontribute kami ng comfort sa kanila. Kaya, O God, maraming salamat po. Ngayong araw na ito na kami po ay inyong na-remind. Sana may sa buhay namin na iyong salita. Sana sa mga moment, Lord, na may nangangailangan na kapatid namin, kung wala man kaming maidulot o maiambag, maibigay na financial sa mga kapatid na may sakit, kahit sa aming simpleng pagkumusta, pagtawag, o pagbisita sa kanilang tahanan, ay malaking bagay na po iyon. Brother Edwin, since Wednesday, Lord, hindi namin siya nakasama. We hope and pray, baka bukas, Lord, pwede namin siyang bisitahan, kumustahin. Sister Geraldine, ang mga makapagal, Lord, si Maya, si Nanay Juanita, pwedeng bisitahan ng mga nanay ngayong hapon. Lord, tulungan niyo kami na meron kaming malasakit sa bawat isa po sa amin, lalo na sa mga magkapatid kay Kristo Jesus. So ngayong umaga, Lord, sana maipakita namin ang tunay na pagmamahalan. Dito pa lang sa loob, bago kami lalabas, Panginoon. Thank you, Father, for this morning sa inyo pong salita na hindi po maubusan, Panginoon, ang paalala sa amin. Sana po, ang lahat sa amin ngayong umaga, na iklimang mensahe, pero sapat na po ito upang kami, Lord, magkaroon po ng idea that, Lord, we need to be a burden bearer. Burden bearer.
And Lord, that is what is your plan and desire to each and every one of us na maging burden bearer kami sa bawat isa. As you bow your head and close your eyes, pwede ba tayong tumayo saglit mga kapatid? Narinig natin ang mensahe ngayong umaga, mga kapatid, reminders, exhortation sa ating lahat. Na tinuruan tayo at sinabihan tayo maging burden bearer tayo. And first of all, dapat maging burden bearer tayo sa gospel. Na maraming mga tao still ignorant of the truth, ignorant about the true salvation. And you and me, and we as people of God, children of God, it is our mandate, it is our responsibility to share the gospel of the Lord Jesus Christ to those people who are not yet saved. And that is our burden. And that is our burden. And secondly, mga kapatid, our responsibility towards another, toward our fellow Christian, infirmities, calamities, mga distresses. Sabi ng Bible, rejoice with them that rejoice, and sorrow with them that sorrow. So, sana po, ipray natin sa Panginoon, na bigyan niya tayo ng ganyang heart, na pwede tayo makidalamhati sa mga taong nagdadalamhati. This morning, can you honestly say, Pastor, please pray for me, na sana by the grace of God, in my simple gesture, maging pagpapala ako, maging blessing ako, at maging exhortation ako sa aking mga kapatiran. Na pwede akong mag-rejoice with them, pwede akong mag-sorrow with them sa mga moment na kakailanganin. Can you honestly come to the altar and let's pray together? If God is speaking to you today, if the Word of God nag-remind sa ating lahat, kapatid, wag tayong tayo lang po. Wag po nating iasa sa isang tao. Ang gawain ay gawain ng lahat. Sa ating pamilya, sa ating simbahan, this is everybody's burden. No? Na dapat pagtulungan natin ang gawain ng Diyos. Sa anumang area, ipag-pray mo, Lord, na sana mag-function ako sa aking personal duty. As tatay, as nanay, as children, mga anak, as young people, gusto ng Diyos na maging burden bearer tayo. Huwag tayong maging pabigat. Sa halip ay tulungan natin gumaan ang isang bagay na mabigat. Why don't you come and pray to God, Lord, salamat po. Kumusta ka? Naging burden bearer ka ba? O baka naging pabigat ka na? Sa papa mo, sa mama mo, o maybe sa church, kasi hindi ka na nagdadala, kundi ikaw na ang dinadala. Why don't you pray and ask the Lord, Lord, please help me. Forgive me kung hindi ako naging burden bearer. Help me, Lord, na in right time, Panginoon, maging bearer din po ako. Loving, eternal God, thank you, Lord, for your precious promises that you overcome our trouble, you overcome our tribulation. In fact, Lord, you invited us to come to you. If we have some heavy laden, if we have burden, all we need to do is to cast into you. Your word says, cast your care upon Him, for He careth for you. Like David, Lord, i-cast namin ang aming burden. Because you are our strength. You are our shelter.
You are our refuge. You are the strong rock. You are our salvation. Thou art our strength, Lord. Thank you, Lord, the moment nang hina kami. Salamat nakita niyo po ang aming mga burden. And well, all we need to do is to cast before you. And you will sustain us. Lord, I pray sa aming mga members, mga nanay namin, I do not know anong burden meron sila. Maybe some of them, meron silang burden sa kanilang mga anak. Na gusto nila lahat sana, masama nila ang kanilang mga anak dito sa church. I pray, tugunan niyo, Lord, ang kanilang kahilingan. Aming mga estudyante, tulungan niyo sila kanilang mga burden, maybe ang kanilang studies. Amin, mga tatay, I believe meron din silang mga burden. Tulungan niyo, Panginoon, sila. And as a church, my burden, Lord, na sana lumago pa ang church na ito, mag-grow pa ang church na ito, maging soul winner pa ang church na ito, maging mission-minded pa ang church na ito. And sana yung vision na yan, Lord, makatch sana ng mga members. Sana matulungan nila ang kanilang pastor sa vision and desire. Magtulungan kami, Panginoon, kung ano man ang burden na mayroon po kami. Lalo na, Lord, ang evangelism. Again, thank you po. Thank you sa reminders. Thank you na we have the Bible na always nag-instruct po sa aming Christian life. Sa aming pag-uwi, Panginoon, tulungan niyo mabaon namin ang mensaheng ito at magamit namin sa mga darating po na araw. Maraming salamat. I pray sa mga bisita. I hope and pray na intindihan nila ang kaligtasan. Na makamtan, matiyak lamang ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Sila'y sumampalataya na si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay nabuhay na magmuli. At ang kanyang dugo ang siyang lamang paraan upang mapatawad, malinis ang aming kasalanan. Kaya Lord, I pray for them. Bless them. I pray aming mga bisita ngayon. Hindi lang ito ang araw na makasama namin, kundi sa mga darating pa naming pananambahan. Bless you ang kanilang family, ang kanilang good health, at sa aming lahat, Panginoon. Pabaunan niyo kami ng Panginoon, ng inyong blessing, ng inyong protection, at Lord, yes, higit sa lahat, ng inyong pong wisdom. Ito po'y aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming sariling tagapagligtas. Amen. At Amen. Thank you and good morning.